Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, walang takas. Umaalon ngayon ang Senado matapos ipahiya ni dating Senate President Tito Soto si Senador Jinggoy Estrada sa gitna ng mainit na talakayan. Sa isang sesyon, diretsahang binanatan ni Soto si Jinggoy hinggil sa isyu ng korupsyon at maling paggamit ng kapangyarihan. Hindi na nakapagsalita pa ng maayos si Jinggoy matapos ilabas ni Soto ang mga dokumentong umano'y magpapatunay ng mga anomalya. Samantala, mas lalong umingay ang bulwagan nang bigla namang maisapubliko ang madilim na lihim ni House Speaker Martin Tambalos-Los Romualdez. Ayon sa mga ulat, inilantad mismo sa Senado ang mga sensitibong dokumento na naglalaman ng mga transaksyon na umano'y konektado sa malalaking kickback at maanumalyang proyekto. Maging ilang senador ay hindi napigilang magulat at magtanong hinggil sa bigat ng mga ebidensyang ipinakita. Lalo pang uminit ang usapan nang iparinig sa publiko ang mga testimonya mula sa ilang dating opisyal na direktang sangkot umano sa mga kalakaran ni Romualdez. Ayon sa mga insider, matagal nang tinatago ang mga papeles, subalit ngayon lamang lumutang dahil sa pagtutulungan ng ilang mambabatas na sawang-sawa na sa korupsyon. Maraming netizens ang naglabas ng kanilang pagkadismaya at galit sa social media, sabay pa nawagang managot ang mga tiwaling opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, nanindigan si Tito Soto na hindi siya uurong sa laban para sa katotohanan. Dagdag pa niya, dapat nang managot ang mga nasa pwesto na patuloy na nagtatago sa likod ng kapangyarihan. Habang tuloy-tuloy ang investigasyon, tila lumalakas ang hiyaw ng taong bayan. Oras na para mahubaran ng mga pekeng leader at panagutin ang mga tunay na salarin sa likod ng malaking katiwalian. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kung anong nakasalang sa harap nyo, yun na yun, ha? As who would like to... Oo, okay na, ha? Okay, malinis na tayo. Kahit meron duplication, kahit na meron mga linabi dyan yung mga congressman nung nagdaang budget deliberation, okay na, wala nang balikan. Kailangan matuloy yan. Ituloy natin yan. Interpolate time to raise their concerns. But we can get the assurance po that we will have succeeding rounds if in case the initial 5 minutes would not suffice. Thank you very much for Representative Madam Chair, just Representative De Lima. okay. So I'll take it that the procedure now will be following actually the regular procedure. Majority, minority. Ang sa akin po sanang kaisipan ay hindi ho ba... Sayang ang saba! Wala, ano yun na lang ho natin? Ngayon ano na natin, nagkaroon tayo ng enlightenment, ika nga. Wala na, ano magagawa natin, ganyan talaga eh. Wala. Hanggang Pilipinas. Ngayong mga panahon na to, hanggang dito lang ho tayo. Okay? Huwag na ho kayong umasa, dito sa Asia na to. Magkakaroon ng, solusyon, magkakaroon ng mananagot na matataas na opisyal. Tignan natin. Pero as of today, base sa aking nakikita, wala naman tayong nakakausap, wala naman tayong nalalaman. Base lang ito sa ating pag-weigh ng mga nangyari sa mga nakalipas na panahon, huwag na ho tayong umasa. Mas magiging orderly at magiging logical na hayaan muna natin po kung sino man po sa mga members of the House present today ang merong sasabihin o ipo-point out na mga mali doon sa NEP, especially pertaining to their district. So if any, instead of going through the usual procedure na we can touch any matter and then kanya-kanya na ring pag-point out ng mga mali sa budget entries. Yung meron lang pong mga may alam. Why don't we first ask those who would be pointing out specific entries in the DPWH budget? Sabihin muna po natin, Point of sabihin muna po sa clarification, atin. Madam Chair. Before we, yes. That's my point. Yeah. That's just a suggestion. Madam Chair. Point of clarification, Madam Chair. Before that, I would like to respond to the query of Representative De Lima. We would have to
abide by our internal rules in which Yan. we would recognize Internal members rules in the tayo. order of majority, minority, and independent members. So for today's proceedings, we will adhere to the internal rules of the committee. Madam Chair. First, Vice Chair Rodriguez, and then Deputy Speaker. Yes, Madam Chair, we acknowledge and we appreciate the statements of the two gentlemen and our lady representative on their point of their parliamentary inquiries. However, Section 10 of our rules state that we immediately, after hearing the presentation, go to our interpellation, and it starts with the minority, goes to the majority. Therefore, I call on the chair to proceed and call our secretary to present its particular presentation for this committee hearing, and then let's go to the minority to ask, followed by the majority. Thank you, Madam Chair. Thank you Kalma very lang, much. Rufus. With that, I Patayin recognize ka sa puso Secretary dyan. Vince Dizon to proceed with the presentation of the Department of Public Works and Highways. Oh. Yan. Sige, Rufus, banat. Banat lang ng banat. Comsec, please quickly fix the sound system for Secretary Vince Dizon. My apologies, Secretary Dizon. Ayaw atang pagsalitain itong si Vince eh. Ayaw kang pagsalitain, Brad. Ah? Ba't parang ayaw pagsalitain itong si Vince? Good morning, the honorable members of the Committee on Appropriations, the honorable members of the House of Representatives. Magandang umaga po to Chair Mika Swan Singh, Vice Chairs Congressman Romy Momo and Ronald Singson. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin ngayong araw. Unang-una po, hihingi po ako ng paumanhin sa members of the Committee on Appropriations. In lieu of a presentation of the budget, please, if you would allow me to just put into context where the DPWH and its budget is right now in the context of the events that were so clearly enumerated by the Honorable Representative De Lima. Alam niyo po, unprecedented po itong sitwasyon natin ngayon. Unprecedented po siya hindi lang dahil nandito po tayo sa sitwasyon na kailangang rebisahin at repasuhin ang budget ng isang ahensya na napapaloob sa National Expenditure Program habang dinidinig na ng Kamara ang budget. Pero tingin ko po, ayon na rin sa sinabi ng ating Pangulo, nitong paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo nitong nakaraang ilang linggo. Unprecedented po ito dahil sa mga nakita at nadiskubre na malawakang anomalya Nako. sa DPWH, lalong-lalo na sa mga flood control projects. Not so long ago, the President was here delivering his SONA. And he so clearly and forcefully told the entire nation that he feels that enough is enough. Ako, mataas ang respeto ko dyan sa mama na yan eh. Kahit paano mataas naman respeto ko kay Vince Dizon. Naging gabinete yan ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Secretary. Basta na mataas ang pwesto niyan. Anong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At marami tayong nababaltaan na magaling naman talaga yung si Vince. Kaso ang issue lang natin dyan, ba't mo tinanggap, Brad? Di ka pa bubusog? I mean, yun naman, sir. Sakit sa ulo yan eh.
nung panahon ni Tatay Digong, ang principal mo, alam mo, walang problema, hindi nagpupulburon. Yan, maliwanag pa na nagpupulburon. Ang tanong, bakit mo tinanggap? Alam mo na mayroong problema presidente. Diba? Ano, Vince, okay ka lang? Na Yun hindi lang. na dapat maulit itong mga nakita niya, nakita ninyo, at nakita ng buong bayan ng mga project na dapat para sa benepisyo ng taong bayan na nilustay lamang. So I think, honorable members, Chair Mika, please just allow me to first and foremost put into context the President's very clear directives to me as the new Secretary or Acting Secretary of the Department of Public Works and Highways. Dalawa lang po ang sinabi ng Pangulo sa akin. Nung ako po ay sinabihan, nito lamang wala pang isang linggo, nung pong Sunday, kung tatanggapin ko ba ang hamon ng Yun. pagiging secretary ng Department of Public Works and Highways. Lalong-lalo na 6 na buwan pa lang po ako sa aking dating trabaho bilang secretary ng Department of Transportation. Sa aming pag-uusap po, 2 bagay lang po ang sinabi ng ating Pangulo. At ito na rin pong 2 bagay na to ang nag-udyok sa akin na tanggapin ang hamon kahit na po napakabigat po. Napakabigat po ng desisyon na hinarap ko sa paghiling ng Pangulo na ako'y maging DPWH Secretary. Pero ang una po niyang sinabi ay kailangang linisin from top to bottom ang DPWH. Kasali ba siya nung bang sinabi niyang kailangan linisin from top to bottom? Kasi ang top ng DPWH, presidente, di ba? Hindi, tatanong lang naman, baka masagot naman ako nitong si Sec Vince, di ba? Kailangan pong linisin dahil naniniwala po siya na hindi po mangyayari yung kanyang mga nakitang iba't ibang anomalya, lalong-lalo na sa flood control, kung wala pong kuntsabahan, pagpapayag o pagkukonsinte ng ibang mga opisyal sa loob ng DPWH. Ngayon, ang tanong, Sec Vince, sa tingin niyo ho ba absuelto itong si Manny Bonoan? Sa tingin niyo ho ba off the hook na itong si Manny Bonoan dahil hindi na siya ang DPWH Secretary? Yan din kasi ang tanong ng mga kababayan natin kasi ang dating kahit dyan sa House of Representatives nung huling hearing parang ang dating mga DE lang ang merong kasalanan itong si Manny Bonoan parang absuelto na kagad di ba? Tayo naman ano lang naman, mga miron lang tayo dito. Hindi naman sa pag-ano, miron lang si PH update dito. Wala ho tayong impluensya o kung ano pa man. Kung ano man ang maging desisyon ng mga wala ho tayong magagawa. Pero ito ang nababasa ng ating mga kababayan. Si Manuel Bonoan, hindi ho siya nga off the hook dito sa issue ng usapin ng flood control. Yung tipong, dahil hindi na ikaw ang DPWH Secretary, okay na ganito ganyan. Kagaya ng ginawa nila dyan sa House of Representatives. Yung tingin ko naman sa Senado, ipapatawag siya ulit. Di ba, Sen? Di ba, Sen Marcoleta, ipapatawag siya ulit, di ba? Kasi sabi na nitong si Secretary Vince, di naman mangyayari yan kung walang kuntsabahan. Kung wala silang kasapakat sa loob, ika nga. Ako po at ang Presidente ay naniniwala na ang higit na nakararami ng mga kawani ng DPWH ay maayos, magaling, at honest. Pero hindi dun po natin mapagkakaila na meron pong hindi ganoon. Kaya po ang una-una pong inutos sa akin ng ating Pangulo ay humingi kagad ng courtesy resignations from top to bottom. Yeah. Unprecedented po ito, Madam Chair. Nahawa ka na ata kay Marcos Jr.?
Sec Vince, nahawa ka na doon sa courtesy resignation. Trip niya yan eh. Huwag ka masyado maglalapit dyan ha. Baka mabalitaan ko, sumisingkot ka na rin ng pulburon. Honorable members of the committee. Oo. Pero sabi po ng Pangulo, kinakailangan po itong gawin. At tuloy-tuloy po ngayon ang ating pag-review ng buong organizational structure ng DPWH without necessarily compromising the work that needs to be done and that needs to continue. At kahapon lang po, 3 po sa mga kawani ng DPWH ay rinikomenda na po nating ma-dismiss at makasuhan. Sila po ay humarap na rin po dito sa Kongreso at Senado, pero nakakalap na po tayo just in a few days ng overwhelming na ebidensya laban sa kanila para sila ay i-dismiss at pakasuhan sa Office of the Ombudsman, at yun po ay ginagawa na natin. Ang ikalawa pong direktiba ng ating Pangulo ay aparte po sa paglilinis natin sa personnel mula taas hanggang baba. Ano? Kailangan din po natin ng sweeping reforms sa loob ng departamento. Yun. Aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm Yun. sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng departamento ng Public Works and Highways. Hindi po ito magiging madaling proseso at hindi din po ito magiging mabilis na proseso. This will take time and this will be a very, very difficult process of reform. But as the President said, enough is enough and we must start somewhere. Kaya po nag-commit po ako sa ating Pangulo at sa inyo po at aming mga mahal na representatives ng ating mga kababayan. Dapat mo mahalin yan. Vince, kailangan mo mahalin yung mga representative na yan. Sila yung magiging kasangga mo sa budget deliberation. Wala naman kayong magagawa sa DPWH kung wala kayong mahal na mga congressman, di ba? Re-reforma po tayo, hindi lamang po sa proseso ng budget. Doon po, marami po akong nakikitang kailangan reformahin. At yun po ay nagpapasalamat po ako sa ating mga miyembro ng Kongreso na matapang po nilang isiniwalat at inilabas ang mga nakita nilang mga problema dito sa 2026 NEP. Yung pong mga proyektong completed na pinopondohan pa rin. Yung pong mga double entry na isang proyekto pero dalawang entry at therefore dalawang budget. Yan po ay kailangan po hindi lamang malaman ng ating mga kababayan pero kailangan po nating ayusin. At kailangan po nating tanggalin. Marami din pong kailangan reforma na kailangan gawin sa procurement process ng DPWH. Diyan po nagsisimula ang korupsyon. Hindi ba din sa pakikipag-usap? Makakaasa po kayo sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan. Sek, hindi ba doon sa pakikipag-usap ng mga congressman, hindi ba nag-uumpisa doon ng korupsyon? Hindi ba doon nag-uumpisa? Kasi ako tatanungin ng ating mga kababayan, nag-uumpisa ang korupsyon the time na pumasok yung mga congressman sa usapan. Nakatokwa, bibili ka ng napakalaking lupa. Ngayon, para mapataas mo yung value ng lupa mo, idadaan mo yung kalsada sa gitna ng lupa mo. Walang ka conflict of interest. Bahala na kayo dyan sa mga congressman, matamaan na matamaan. Yung matamaan, hindi kayo yun. Pero marami yan, sila lahat yan. Kaya, yan rinireplicate nila yung strategy ng mga colleague nila. Sabi nung isa, taga Norte, bumili ako ng lupa. Laki ng lupa na bili ko. Siguro mga 10,000 hectares, hindi joke lang. Let's say mga 10 hectares. Kaso bukid. Kaso katabi ng National Road. Alam ko na, gawa tayo ng farm to market road na 4 lane. Ngayon, doon na, yan na. Siyempre, gagawin na yan. Tataas na value lupa niya. Tapos doon niya ibibenta. Diba? Profit kagad. O di naman ibibenta, doon niya pauupahan. Mahusay. Ang tataba ng mga utak ng mga congressman na to. Sino kasama nila dyan sa racket na yan? DPWH. Gagawin po natin yan. At dahil po para ipakita sa ating mga kababayan at sa inyo po,
sa kanilang mga representante na ang Pangulo po ay seryoso. Nung ilang araw po ang nakalipas, tayo po ay nag-order ng complete pause ng ongoing biddings ng mga proyekto sa DPWH para po mag-install ng mga safeguards para hindi po mauulit ang mga nakita nating pagkakamali at anomalya. Nakitang-kita naman po, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng ating buong sambayanan. Magkakaroon din po tayo ng sweeping reforms sa project management at project monitoring. Ito pong mga issue sa DUPA, ito pong mga issue sa paano ba nagsisimula ang pagpaplano ng proyekto at paano po ito napupunta sa budget at paano po ito ini-implement. Marami pong nagtatanong, meron po bang master plan para sa flood control ang DPWH? Unfortunately, mukha po ang sagot po doon ay wala. Kailangan po nating magkaroon nun. Kailangan din po nating magkaroon ng strict monitoring ng project implementation. Nakita ko po mismo sa sarili kong mata ang isang ghost project sa Bulacan kahapon. At nakaka-inis po na yung pong contractor na nagsabi na completed na ang project last year, na pinayagan at nag-sign off ang DPWH last year po, na fully paid last year. E nandun po, nagmamadaling buhay ng patay, na sinabi ko kahapon. At i-cover up yung ghost project na yon. Tinanong ko po mismo yung kapitan ng barangay kahapon sa Plaridel. Kailan po ba nagsimula ang trabaho dito? Knowing na nakalagay po sa dokumento ng DPWH, completed at fully paid na po noong 2024 ang proyektong ito worth almost 100 million pesos. Sinabi po ng kapitan at ng mga tao doon, Secretary, 3 weeks ago lang po nagsimula ang trabaho dyan. Ito po ay klarong failure sa monitoring at project implementation. Ito po ay klarong failure sa procurement system. Ito po ay klarong failure sa planning. At kailangan po lahat ng ito ay simulan na nating baguhin at reformahin. Ito lang pong dalawang bagay ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo. At nangako po ako sa inyo na sisimulan po natin ito. Hindi po madali ito, uulitin ko po, hindi po madali at hindi po mabilis ito. Pero we have to start somewhere. At tungkol naman po sa budget po ng DPWH na naisumiti na sa Committee on Appropriations sa Kongreso under the National Expenditure Program for 2026. Kami po ni Secretary Mina ay susunod po sa utos ng Pangulo na kailangan nating rebisahin at repasuhin at kung kinakailangan baguhin ang budget po na isinumite ng DPWH. Yun po ang hihingiin ko po sa inyong tulong. Tulungan niyo po kami. Lalo na po ako na 5 araw pa lang po ako. Wala pa pong 5 araw po ako nandito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing, aaminin ko po sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na po matagal na po ako sa gobyerno, marami-rami na rin po akong ahensyang nahawakan. Ako po litong-lito hanggang ngayon. At napakalaking bagay po ng tulong ng honorable members ng Congress para maipakita sa amin, sa akin, at sa buong sambayanan ang mga pagkakamali dito sa budget na ito. Para po mabago natin at maipakita naman po natin sa ating taong bayan na seryoso po tayo sa mga pagbabago gusto nating gawin sa DPWH. Kaya po ngayon, pasensya na po, hindi po ako makakapag-present. Tama po si Congressman Rufus Rodriguez. Magsasayang lang po tayo lahat ng oras kung ako po ay magpe-present ng budget na babaguhin din po natin sa tulong po ninyo. Kaya po ako hihingi ng paumanhin. Hindi po muna ako magpe-present at hihingi po sana ako ng panahon. Hindi po madali ito. Hihingi po, sabi ko po nung una ay kahit po sana 2 linggo, pero alam ko po na may timeline po ang Kongreso para matapos ang budget. So, tatanggapin ko po ang oras na ibibigay.
ng ating honorable committee, ng ating chairperson. At kung kinakailangan po, hindi na po kami matutulog para lang ho maayos ito. Wag naman, Sheikh. Yung inyong yung inyong decision making, baka mayari kayo diyan, baka sa sobrang puyat nyo, maganda doble-doble yung mga project, di ba? Wag ganun, matulog Kasi kayo. po, napaka-importante po nito. At kailangan na po nating magsimulang baguhin itong sistema na hindi maganda na nagre-resulta dito sa mga proyekto na nakikita natin sa buong bansa. Salamat po ulit, Chair Mika, sa ating mga honorable members. At uulitin ko po, salamat po sa paglalabas ninyo ng mga nakita niyong pagkakamali. At ako po mismo ay personal na looking forward po dito sa ating mga diskusyon. At please po, wag po kayong mag-aatubili na magsabi po ng mga iba pang mga pagkakamali na nakita niyo po dito sa 2026 budget. At ito po ay isasama po natin dito sa ating sweeping review at pagrepaso sa budget ng DPWH. Maraming salamat po at thank you ulit sa pagkakataong ito. Thank you po. Thank you very much po. Maraming salamat po, Secretary Vince Dizon. Yun po yung intensyon namin. Yan po ang nais namin gawin ngayong araw na matulungan po ang Department of Public Works and Highways. Para doon sa mga congressman na nakausap itong si Manny Bunuan nung nagdaang budget deliberation. Sorry na lang, hindi na tuloy yung project nyo. Hindi na tuloy yung project nyo, mga dre. Na matepaso yung budget ng ahensya para po sa taong 2026. At maraming salamat po, Secretary Vince, na kayo po ay bukas doon po sa mga ilalahad na mga ng mga miyembro ng komite na ito na posibleng baguhin sa budget ng ahensya. So thank you very much po. This is going to be a collaboration between the House and the Senate and the DPWH in terms of ensuring that the budget for the DPWH for year 2026 will be fiscally sound and will be very responsive to the needs of the Filipino people. With that, the committee invites questions from the members, particularly on the utilization of the previous budgets and the proposed allocation for fiscal year 2026. As part of the House's commitment to greater transparency in the budget process and in line with the current leadership's initiatives in the Committee on Appropriations to foster a more participatory budget process, we shall read the questions submitted by the civil society organizations after all members have propounded their questions to the agency. We request Secretary Vince Dizon and his team to please provide necessary clarifications and to respond directly to the issues at hand to ensure that this committee and the public following this proceeding are fully informed of the anticipated impact of the proposed budget of the Department of Public Works and Highways. May I remind our distinguished colleagues that each member is allotted 5 minutes for questioning or interpellation, excluding the responses of the resource persons. When you hear the first bell, may bell ba tayo dito? There's no bell, but we do have a timer, as you can see on the screen. You will be prompted if you have 30 seconds left to conclude your questions.